Sabi ng kapatid ko, kakain daw kami. Dito na lang ako kakain sa kwarto. Ito, dadala ko yung pagkain ko. yung rice. Hindi pa ako tapos eh. Baka kasi makalimutan ko. Alam mo yun, yung momentum, kailangan isupply mo yung momentum. Huwag mong hahayaang yung momentum maputol. Napaka-importante ng momentum. Like is what is happening now sa bayan ko, sa Bungabon, Nueva Ecija. Grabe. Yung saya, dugtungan pa natin. Talagang kinocongratulate ko lahat. Lalo yung sarili ko, kinocongratulate ko. Hindi ko alam kung nakatulong ako o hindi. Pero ang alam ko, I did everything I could. Ito, dito ko kumakain. Inaya ako nung kapatid ko kumain. Sabi ko, dito na lang ako kakain sa kwarto. Kinuha ko yung pagkain ko sa labas. Kahapon, Mother's Day dito sa Amerika. Sa buong mundo, Mother's Day. Dito sa Amerika, kahapon. So, bumili ako ng manok. Ngayon, yung manok, ininit namin yung natira. Sinasawsaw ko sa bagong. Abnormal talaga, ano. Ganyan ako. Sausawan ng pritong manok, bagoong. Dito yung mga tindang manok, nakakabuisit. Bakit? Walang gravy, walang sauce, grabe. Ikaw ang magpuproduce sa sarili mo. Pero samantalang yung McDonald's doon, meron, di bang gravy? Tsaka yung mga iba pa, yung Kentucky, dito wala rin gravy yung Kentucky Fried Chicken. Yung KFC. Yung Jollibee meron, kaya lang ang layo ng Jollibee dito. So, dugtuan natin yung momentum. Sabi ko kanina, doon sa vlog ko, kasi parang last term na ngayon ni Mayor Ricardo Padilla. Sino ang next? Si Vice Mayor Christian Padilla Binuya. Siya yung next. Bakit siya yung nakikita kong susunod na magiging mayor ng Bungabon? Bata pa yun eh. Pero, nakikita ko sa kanya yung magandang attitude. Nakikita ko sa kanya yung maganda niyang kasi ang ganda ng representation ni Vice Mayor eh. Sa totoo lang, namit ko tong bata pa to eh. Nagbi-business pa lang siya, bagong bukas yung kanyang hardware, suki na niya ako. Nakita ko siya hanggang sa siya ay maging kumandidato na maging servant ng bayan. Kaya ako, nakikita ko siya. May future kay Vice Mayor Christian Binuya. Yeah. Correct me kung mali ako. Pero, talo kita. Ako yung nagsasalita. Uy, Ranel Aguilar. Classmate, thank you for watching. Chicken. Dito ako sa kwarto. Wala akong trabaho. Kasi nga, di ba niloko ko nung kaibigan ko? Yung edad 77, 75 years old. Katanda na, manluloko pa. Grabe. Kaya ito ko, inagaw niya yung trabaho ko, pinahiram ko lang, sinolo na, tinanggal ako. Talagang ganoon. Try nyo. Pritong manok sa bagoong. Tapos kanin. Masarap. Okay. Bakit? Very vocal ako. Kasi, dapat, kung nag-succeed yung plan A natin, na mailuklok si Mayor Ricardo Padilla, dapat, sundan mo na, o pag-isipan mo na, o tignan na natin sino yung susunod sa kanya, sa kanyang yapak, di ba? Nakita ko doon yung Padilla din. Si Vice Mayor Christian Padilla Binuya. Yan. Kakamali ako.
kailangan hindi na makaporma yung iba. Hindi, ako naman, kanya-kanya tayo. Kunin nyo, sino gusto nyo. I-announce nyo rin. Gawan nyo rin ng video. Pero you cannot stop me from doing this. Kasi, bakit mo ba pinipili ang isang tao na gusto mo? At siguro, kaya mo siya pinili, kasi nakakakita ka rin nung sa kanya na kahit papano, hindi kanya gagawa ng hindi maganda. I can see from him, yung parang protection na, o di kaya yung peace of mind na nakikita ko at na-enjoy ko ngayon sa Padilla. Ako na winalang hiya, kinawawa, binalahura, kung ano-anong pinagagawa sa akin talaga. Ultimong DepEd nga, kinasangkapan nila eh. Grabe. So ako, very vocal ako. Sila gusto ko. Kayo, sino gusto nyo? Dapat meron kayo nun. Kasi, dapat marinig yon ng mga planong tumakbo for mayor sa susunod na they need to perform in lahat ng kanilang best, ilabas na nila. Hindi pwede na ilalabas mo lang yung best mo during the election. Hindi, dinaluklok na. Gawa na mabuti. Magtanim na kayo. Ngayon, kung yung itinanim nyo noon, maganda. In-nurture nyo. Tapos, pagdating uli ng election, may aasahan kayo. Like what is happening sa Davao. Landslide ang mga Duterte. Nahirinan ako. Iinom akong tubig. Teka po. Yung nangyayari sa Duterte, sinasabi nila, ano ba yun? Dynasty. Who cares with the dynasty? As long as maganda yung patakbo. Ano pakialam nila sa dynasty? Ba? Hindi ako magkutsara, gusto ko magkamay. Landslide. Kaya lang, nakakalungkot. Nakakulong si Tatay Digong. Hindi makakalabas si Tatay Digong. Pero sana mali ako. Pero, reading the lines, connecting the dots, mahihirapan sila. They need to pray hard. We need to pray hard for Tatay Digong. Hindi ako magaling sa politics. But I'm trying to be. Dapat, matanggal yung person in power na nando sa Malacanang. Siya yung power, pero hindi siya yung mastermind. At matatanggal lang yon through impeachment. Tapos, hindi rin siya pwedeng kargahan ng kaso. Kasi nga, may immunity. Pag na-impeach nyo na yon, bugbugin nyo na ng kaso. For now, tiis-tiis muna, Philippines. And for now, enjoy muna natin yung pagkakapanalo ni Mayor Ricardo Padilla, Vice Mayor Christian Binuya Padilla. Christian Binuya. Christian Padilla Binuya. Tapos yung mga konsehales niya. Enjoy muna natin yan. Yun. Ako.
I am declaring and claiming ang magiging next mayor ng Bungabon, si Christian. Why? Kinakikitaan siya ng pagiging mahusay na lingkod. Aside from being a Christian, wala akong against sa sino mang hindi sa religion. What I meant was, nakikita ko kay Christian Binuya yung pagiging isang mahusay. Ang galing, ano? Padilla. Tapos Padilla. Tapos meron pang mga Padilla sa baba. Huwag kayong maniniwala na hindi maganda dynasty. Hindi lang nagiging maganda dynasty ng mga politiko kapag sila ay mga corrupt. Magulo yung election ngayon sa national. Magiging ano yan? Magiging ano yun? Yung battle nila matindi. Ang Pilipinos ay 100 million plus. Sabihin mo na lang ang botante doon ay 50 million. Yung 50 million na yon, makakuha lang ng 1 million ang isang senator, mananalo yun. Nakaka-thousands pa lang kayo eh. Thousands pa lang. Wala pa kayong 100,000. How much more the millions? Worried na sila. Ako hindi. Kasi balance ako. 50-50. Negative ko 50%. Positive ko 50%. Why? Yun ang naturalesa ng life. Hindi pwedeng 100% positive ang buhay. It's 50-50. Kung sino yung magpe-prevail na positive, so be it. Just fight. Keep on fighting. Do not surrender. Kasi, if you surrendered, wala na. Nabalatan na yung manok. Grabe. Sunod-sunod na naman yung live ko. Wala akong trabaho. I am hoping magkaroon ako kasi may kausap ako kahapon. May nag-interview sa akin. Hoping na sana makuha ko yung trabaho. Thank you kay Rosel Bilar. Rosel Bilar, thank you for endorsing me doon sa agency na friend mo. Si Rosel Bilar, taga-Bungabong yan. Kababayan. Diba? So, yun. Nakakatuwa lang. Grabe, ang sarap isuso sa bagong ng manok. Yung temptations, hindi mawawala. Ang tinetest dyan, yung determinations. Sa paggawa ng mabuti at sa paggawa ng masama. Kung ano magpiprevail, nasa hands niya yan. Ang sabi ng mga vloggers ng PDP laban Duterte, nasa kamay nyo na ang resulta ng pagbabago. Nasa kamay na ng mga botante kung mababago pa ang takbo ng politika sa Philippines. Naganap na. Ang hinihintay na lang dyan, lumitaw yung naganap. Naganap na pandaraya. Grabe dayaan. Grabe dayaan. Pero ang Davao, hindi nila nadaya. Landslide ang Duterte. 600,000 si Duterte. Yung kalaban, 20,000. Grabe.
Landslide. Diba? No. So, yun lang. Tuwan-tuwa ako. I am so proud. I am so blessed. Kahit hindi ako yung nanalo, politiko, pero nanalo ako as a Pilipino, as mamamayan ng Bungabon, kasi wagi si Mayor Ricardo Padilla, wagi si Jen. Panalong-panalo ko. Yun ang gusto kong malaman nyo. Diba? Hindi forever madilim. Hindi forever nakasubsubang tao sa putik. Pagka yung taong nakasubsub sa putik, nakakita ng tubig na malinis, maghihilamas lang siya para yung putik mapalis. Pag napalis ang putik, maliwanag na. May pag-asa na. Diba?